Dalawa ang bentahe ng probinsya ng Bohol sa mga turista. Ang mga magaganda nitong natural na tanawin at ang mga lumang-lumang simbahan na daang taong iningatan. Kaya naman nakapanlulumong makita na naggumuho ang mga ito at nawasak dahil sa paggalaw ng lupa. Sa isang iglap, nagbago hindi lang ang mga likas na kayamanan ng Bohol, kundi pati na ang mga antigong simbahan na hindi lang bahagi ng kasaysayan, kundi simbolo ng Kristyanismo noong unang panahon, pati na ng lakas ng pananampalataya nating mga Pilipino sa Diyos. Hindi lang naman tourism sites itong nasira. Para sa amin, kasama ito sa identity ng Boholano. Kasi yung mga simbahan namin, parang cultural compass namin. We lost everything, no? Parang kung wala yung simbahan, wala na kaming may papakita pa. I mean, we have beautiful beaches, we have the Chocolate Hills, but all of these attractions would stand nothing without culture. Heritage churches kung tawagin ng mga ito, mga pamana ng ating mga ninuno. Katulad ng simbahan ng Lubok na ang pagkasira ay kuhang-kuha sa video. Hugmo simbahan. Ilang segundo lang ang kinailangan para ang halos 400 taong simbahan gumuho sa gitna. Ayon sa PHIVOLCS, ang inilabas na puwersa ng 7.2 magnitude na lindol, 32 times ng bombang ibinagsak sa Hiroshima noong World War II. Noong Miyerkules, isang araw matapos ang mapaminsalang lindol, nagtungo ako ng Bohol. Sa eroplano, nakasabay namin sina Father Ted Turalba at Ino Manalo mula sa NCCA o ang National Commission on the Culture and the Arts. Ino, what are you going to do in Bohol? Is going to Bohol to do a rapid assessment, no? Doon sa mga litrato na nakita nyo so far, palagay mo masisave pa itong mga lumang-lumang mga simbahan? Lagi namang may pag-asa, no? Napaka-importante nitong mga simbahan na to at kung anong gagawin talaga. No words can describe, no? Dahil this is what we worked for. We started in 1993 and then all of a sudden parang nawala lang siya, no? Tamang-tama namang may mga inhinyero rin kaming kasabay para magbolontaryo rin ang tulong. Pag yung mga lumang structures katulad ng mga simbahan nag-crumble, di ba wala mga bakal yan? Mare-restore pa ba yan? Yes, merong mga teknolohiya para i-restore yung mga lumang simbahan. Like yung mga lalagyan ng mga reinforcement. Pero hindi na may babalik siguro yung bato, puro bato lang. Bukod sa kanila, may rescue team din mula sa MMDA dito sa Maynila na tutulong din sa mga taong nadaganan ng buho. Mula sa airport, dumiretso kami sa bayan ng Lubok. Ito isa sa mga sikat na tourist attraction dito sa Bohol, yung Lubok River Cruise. Sa tulay patungo sa simbahan, natsyempohan namin ang isa sa mahigit 100 aftershocks na naramdaman sa buong probinsya 24 oras matapos ang lindol. Wala natin, umaalog nga. Umaalog! Anytime po. Umaalog! Umaalog pa siya, may aftershocks ba yan? Para sa mga nakapasyal na rito, bago ang lindol katulad ko,
nakapanlulumong makita ang simbahan ng ganito. Sira-sira. Ito ang natitira na lang sa Lubok Church. Nakita ko ito nung buong-buo pa, napakaganda niya lalo na matapos siyang ma-restore. Ngayon nakakaiyak siyang makita na ganito na lang. Buo itong part na to, ito hindi na. Bumigay din ang harapan ng simbahan. Kita mula rito ang mga painting ng mga anghel sa kisame na daan taon ding inalagaan. Kapiraso na lang din ang natira sa isa pang sikat na landmark dito sa Lubok, ang belfry sa tabi lang ng simbahan. Hindi madali para sa kura paroko na ipahayag ang kanyang nararamdaman. Ang problema kasi hindi lang itong Hindi lang itong simbahan na to. 22 churches, 28 churches ba? Mostly heritage. Dalawa lang yata ang hindi na napinsala. Dito sa amin parang, kung titingnan mo, parang may nakatayo pa, pero paano mo gagamitin yung ganyan na cracks na lahat. Sumalasayang mga buhay. Sa ngalan samahan o sa anak o sa Diyos. Pero hindi dinaig ng lindol ang malakas na pananampalataya ng mga taga rito. Tuloy ang misa. God is trying to remind us that we must pray more. Our homes are still okay, our lives are still okay, but we are hopefully our church can be reconstructed as soon as possible. Tinatayang hindi bababa sa 20 ang bilang ng heritage churches sa Bohol na nasira ng lindol. Ang simbahan ng bayan ng Loon, parang basong nabasag. Ang mga batong dingding parang napulbos. Tanging naiwan mga nadurog na bato at isa sa mga imahe ng Birheng Maria. Sa bayan pa rin ng Loon, may anak na hanggang ngayon naghahanap ng kanyang ama. Si Mark, hinihintay ang pag-uwi ni Mang Nesitas, 73 anyos, na huling nakitang nasa simbahan para magmisa. Talagang alam namin yung schedule niya pag ganong araw kasi Martes yun eh. Ganong oras, alam ko nandito pa siya. After doon, magpunta na siya dyan sa Adoration Chapel para mag-vigil kasi schedule namin sa baryo namin yun. Alam namin hindi pa nakalabas kasi ganong oras talaga nandito pa talaga siya sa church. Katulad ng karaniwang Boholano, relihiyoso raw si Mang Nesitas. Ang kasaysayan ng kanilang pamilya nakaugat din daw sa simbahan. Kabilang nga raw ang kanilang mga ninuno sa mga nagbuo sa simbahan taong 1853. Kaya naman si Mang Nesitas, halos ang simbahan daw ang ginawang tambayan kung saan din siya nanilbihan bilang layman sa loob ng 15 taon. Tanggap na raw ng pamilya na maaring hindi ito nakaligtas. Ano pa man, nababawasan daw ang sakit kapag naiisip nilang maaring sa simbahan din na kanyang pinakamamahal ito, maaring nalibing.